Nasaan na kaya si Senator Bato de la Rosa, mga tol? Simula kasi nung May 14 ng madaling araw, hindi na po natin nakita sa publiko ito at ito naman ay patuloy pa ring pinaghahanap ng ating otoridad. Sa katunayan, sa isang interview kay NBI Director Melvin Matibag, sinabi niya na nasa Pilipinas. Ayaw niyang magbanggit kung anong rehiyon, Luzon, Visayas, Mindanao o regions matatagpuan itong si Bato de la Rosa. Pero sa kanilang intelligence na nakukuha, in general, sa Pilipinas po siya. Hindi po siya aalis ng bansa. Kasi sa paniniwala po na mas liliit ang kikilusan ni Bato de la Rosa kung ito po ilalabas ng bansa dahil alam naman po natin na ang kanyang kinakaharap na kaso ay crimes against humanity at ang nag-issue ng warrant of arrest ay ang International Criminal Court. Marami pong miyembro ang ICC. At the same time, ang ICC ay kinikilala po ng Interpol. Kaya kapag ang ICC ay humingi ng tulong sa Interpol, mas darami po ang mga bansang pwedeng humuli sa kanya. Mahigit sa 190 ang member countries po ng Interpol. Kung gagawin ni Bato de la Rosa na lalabas po ng bansa, yon ang lohika, no? Mas magiging mahirap para sa kanya at eventually maaaring maaresto siya at madala pabalik dito sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas, medyo pabor pa nga kay Bato de la Rosa considering na ito po ay dating chief PNP, alam ang galawan ng ating mga otoridad. Pangalawa, may mga sumasimpatiya sa kanya ng mga supporter niya at perhaps mga kasamahan niya sa trabaho before at hanggang sa ngayon dahil nga po naging pinuno ito ng Philippine National Police. Kung mapapansin nga po, 'di ba, sa kanyang naging pagmamayabang nung nakaraang in-interview po siya nitong si Jessica Soho, sinabi niya na siya lamang ay nandito sa Manila at nagpapaikot-ikot lamang. Tapos, nagkwento pa siya na once sinubukan niya na magpagasolina at nakawig. Pero hindi din daw umubra kasi nung magsalita siya ay nakilala siya nung gas attendant. Do not know kung yun po ay totoo na nangyari, pero ang maliwanag, nandito talaga sa Metro Manila during that time na nagtatago for 6 months itong si Bato de la Rosa. Dahil nung lumabas nga po siya nung May 11, 2026 sa Senado para mabuo ang 13 hudas na ngayon ay 11 na lamang kasi yung dalawa ng hudas din. Pero salamat sa kanila, si Senator Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Going back dito kay Bato de la Rosa, yun nga po, talagang nandito lamang siya sa Manila nung mga panahong iyon dahil ang bilis niya pong nakarating sa Senado nang siya'y pakiusapan nitong si Alan Peter Cayetano na magpakita para po mapalitan ang noon ay nakaupong Senate President na si Tito Soto. Ngayon naman, mukhang nandito pa rin naman ito sa Manila, mga tol, dito sa ating NCR o kung hindi man sa mga karating ng mga probinsya. Pero hindi ako naniniwala na ito'y nakatawid na ng dagat. No? Ganun pa man, sa pag-uusap po natin ito, ano ba ang masasabi tungkol dyan ng isa po sa mga kinikilalang bagamat napakaikli lamang na pinuno ng Chief PNP na si General Torre. No? Talagang hindi po matatawaran ang naging accomplishment nitong si General Torre sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang pulis. Nandiyan po yung pagkakahuli sa mga pugante katulad nitong si Apollo Kibuloy at eventually yung siguro pinaka highest profile na ito, no, na akusado ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman parang napakalaking challenge po talaga sa kasalukuyang liderato ng PNP na hanggang ngayon wala pa pong mga big fish na nahuhuli na ang sitwasyon ay katulad ng mga sitwasyon kay Bato de la Rosa, kay Rodrigo Duterte, o kay Apollo Kibuloy at kay Rodrigo Duterte. Kasi may mga big fish na nahuli, nag-voluntary surrender
si Bong Revilla. Si Senator Jingo Estrada naman, hindi naman yung nag-voluntary surrender pero siya po ay nasa loob ng Senado kaya mabilis po siyang naserban ng warrant of arrest ng ating CIDG. Kasama po doon si Secretary of Interior and Local Government. Ngayon, sa interview po kay General Torre or Undersecretary Nicolas Torre III, nito pong dito po sa Beyond the Exchange with Rico Hison, makikita po natin dito ang isang napakagaling na public servant. Kahanga-hanga po talaga ang kanyang mga kaalaman at yung kanyang leadership style. Talagang kahanga-hanga. Kaya ako sa 2028, pinapangarap ko na sana lumahok ito sa pagkasenador at susuportahan po ito ni Top 1. Nung huli po kaming magkita ni General Torres sa takbo laban sa mga bully at padyak laban sa mga bully, ay patuloy ko siyang kinukumbinse. Sabi ko sa kanya, Sir, takbo na kayo sa pagkasenador sapagkat marami po kaming susuporta sa inyo. Tatawa-tawa lamang si General Torre. Pero hindi natin alam, baka naman kinalaunan ay mag-decide po siya, total maaga pa naman, na tumakbo sa darating na 2028 senatorial election. Kung mas may mataas pa sana, maganda, kaso lang nawala yung momentum Sa totoo lang, kung yung momentum ni General Torre nung nakaraan, na alagaan, tingin ko ang caliber nito, pang vice president or presidente na Napakasikat niya talaga nung mga oras na yon. Unfortunately, nagkaroon po ng power struggle sa Philippine National Police at natalo po siya sapagkat ang natalaga ay ang kasalukuyan po nating Chief PNP na si Police General Melencio Nartates Jr. Pakinggan po natin. Ito pong naging interview dito po kay General Torre at reaksyonan po natin. Hello everyone, I'm Rico Hison. From leading some of the country's biggest arrests in years, he now brings order to the chaotic streets of the Philippine capital. Today on Beyond the Exchange, strong-willed and uncompromising General Nicolas Torre III. Nag-agree ba kayo sa sinabi ni Hison na siya ay isang strong-willed at uncompromising? 100% agree ako dyan mga tol. Sapagkat mission-oriented itong si General Torre. Kung ano po yung itinalaga sa kanya na misyon. At ito ay legal, siyempre. Kanya po yung i-accomplish sa pamamagitan po ng kanyang mga karanasan, kaalaman, at siyempre, sa pamamagitan po ng legalidad. At napatunayan po natin yan. Partikular sa kanyang pamumuno, diyan po sa Police Regional, Davao Region Police Office, nung inaresto niya, ito pong si Apollo Kibuloy, at nang siya po ay naging pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group, nang ito po ay arestuhin naman, itong si Rodrigo Duterte. At nakita din po natin na meron pong delikadesa, ito pong si General Torre. Kung matatandaan po ninyo, na-highlight po ang kanyang pangalan noong mga unang pagkakataon na siya po ay naging pinuno ng Quezon City District's Office. Naalala ninyo, meron pong isang kalbo na senior citizen na rin, dating pulis, at naglabas ng barel. Nag-viral po yung road rage na yon at nabigyan niya ng pagkakataong magpaliwanag yung tao sa harapan ng publiko at kasabay no ng press conference. Katakot-takot na kritisismo ang inabot doon ni General Torre. Pero dahil nga po siya ay merong delikadesa, hindi po siya kumapit sa kanyang posisyon bilang QCPD Director. Ang ginawa niya ay nagbitiw po siya bilang QCPD Director dahil po doon sa kontrobersiya na yon. Pero alam naman natin ang nangyari, muli siyang nabigyan ng posisyon at doon na po natin nakita talaga yung pinaka hinahangaan po natin na uri ng pamumuno mula po kay General Torre. Of the Metro Manila Development Authority or MMDA. General Torre, maraming salamat po for joining us. Kamusta po ang traffic sa Metro Manila? Yun lang. Traffic is traffic pa rin. But we're doing our best. We're doing our best to at least make things lighter Okay. for the commuters and
Nakatira ako sa Makati, papunta dito sa Quezon City, ang ganda ng traffic, free-flowing. Thank you naman at nararamdaman niyo. Nararamdaman ko na. Ngayong maganda ngayon ang traffic sa Metro Manila. May oras na kayo. Uli ng Ayan mga na. pugante na umiikot pa rin sa ating... Bakit kaya natatanong palagi si General Torres sa mga ganitong sitwasyon? Alam naman natin na ang MMDA, wala po sa kanila ang mandato na mang-aresto ng mga pugante, no? Basically, ang kanilang mandato ay kaayusan at katiwasayan para po sa Kalakhang, Maynila, dito po sa National Capital Region. Pero yung pag-aresto sa mga pugante, hindi po yan nasasakop ng MMDA. Pero patuloy po nating nadidinig ang mga bagay na yan at tinatanong kay General Torre. Isa lamang kasi ang sagot dyan, mga tol. Dahil si General Torre ay may napatunayan talaga. No? Kaya nga, isang malaking katanungan sa atin ay what if kung si General Torre pa rin ang Chief PNP at lumabas yung warrant of arrest na yon ni Bato de la Rosa? Naaresto kaya si Bato de la Rosa? Hindi na po natin yan masasagot kasi yan ay malabo nang mangyari dahil hindi na nga po Chief PNP itong si General Torre. Pero pakinggan po ninyo ang kanyang sagot po dito sa tanong ni Mr. Hison. Bayan. Nagbuka ni Senator Bato, atong ang Gerald Bantag. Well, defined naman ang jurisdiction ng MMDA. Pag sila napunta sa jurisdiction ng MMDA, why not? Sa ilalim ng estero, sa imburnal, nasa landfill, di pwede. Or nasa kalsada, malay mo, checkpoint natin dyan. Pero nagbibigay pa ba kayo ng advice sa military or sa police para huliin itong mga pugante that are still at large na hindi pa nahuhuli ng gobyerno? Nobody's asking me, Rick. Ako, Nobody's asking me. Pero alam mo kasi ang trabaho na yan is, it should start actually on a clear directive at political will. Kung yan ba ay talagang yan ang trabaho at yan ba ang utos, yun ang dapat gawin. kung tatawagan ka ngayon ni President Marcos Jr. At sasabihin sa inyo, tulungan mo ako para huliin itong mga puganting ito. Tutulong ka ba sa gobyerno or will you just focus on your job as MMDA chief? Of course, when the commander-in-chief says we have no options but to follow. Okay? So, and it's a legal order. Tulungan mo ako na hanapin ang mga to. So, it's a very legal order. So, I have to follow it. Ngayon, sa ngayon naman, kahit na nasa MMDA ako, kung kinakailangan lang ang tulong ng MMDA, may mga technical expertise tayo dyan, may mga technical equipment tayo dyan. We can use it and we can support kung sino man ang primarily na utusan para gawin ang trabaho yan. Your former PNP chief, tumatawag pa ba ang mga kasamahan mo doon para humingi ng tulong sa iyo? Marami actually sa mga petty crimes, sa mga kahit na yung mga mga backtracking ng mga sasakyan, sa dami ng ating mga controlled na cameras, basically nakukuha natin ang mga yan. So marami tayong mga requests from line units para sa assistance regarding that matter. So tuloy-tuloy pa rin ang ang intelligence Yeah. from the MMDA chief. Yes. Pero let's go back, no? Before you became MMDA chief, you were head of the PNP. What was your strategy para huliin si Pastor Kibuloy? Ang kay Pastor Kibuloy is very straightforward because there's a warrant, okay? There's a warrant. Sabagay, lahat naman yun may mga warrant eh. Pero nagtatago kung saan-saan. Nagtatago, yeah. And of course, dahil nga kailangan talagang kailangan hulihin, it starts with intelligence. Kailangan may information kang tama, meron kang whereabouts niya, you know, ano ang mga Ito opinion ko lang ito mga tol. At hindi ko sinisisi dito ang NBI nor si Director Melvin Matibag. Pero tingin ko, yun ang naging pagkukulang kung bakit hindi po naging successful ang pag-aresto kay Bato de la Rosa. Yung sapat na intelligence. Kasi parang nagulat din ang NBI eh. Parang yung pagpunta nila doon, baka sakali lang na magpapakita si Bato de la Rosa. Hindi talaga nila ine-expect na magpapakita si Bato de la Rosa. Ang nangyari, pumunta noong May 11.
Tapos ang nag-serve ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa, 2 babae na lady agents nga mula sa NBI. Kaya ang nangyari tuloy umalpas lamang itong si Bato de la Rosa at nagtatakbo sa may plenary hall ng Senado hanggang sa nabigyan siya ng protective custody at wala nang magawa tuloy ang ating mga otoridad kasi magbabanggaan ng lehislatibo saka ehekutibo dahil noon ay pinamumunuan ito nitong si Senator Alan Peter Cayetano. In short mga tol, kung na-anticipate lamang kagad yung presensya nitong si Bato de la Rosa, I believe, hindi ganun ang magiging approach ng ating NBI Saka nagtataka lamang ako, again, opinion ko lamang po ito, bakit ang NBI may hawak na warrant of arrest kay Bato de la Rosa samantala ang PNP wala pa? Inamin nyo ni Secretary John Vic Remulla Di ba sabi ni Secretary John Vic Remulla, wala silang alam. Wala silang hawak na warrant of arrest. Ang mangyayari, sabi nga ni General Torre, imposibleng hindi malaman yun ng PNP. Kasi ang warrant of arrest, unang dadapo sa Philippine Center on Transnational Crime. At ito nga po, kung Interpol ang pag-uusapan, sa National Central Bureau ng Interpol. At nasaan ang NCB, yung National Central Bureau, nasa loob mismo ng Camp Crame. Yan ang mga katanungan na ang hirap talagang sagutin mga tol sa ating mga pangkaraniwang individual. Kung alam kasi ito ng PNP, baka hindi po ganun yung naging approach. Ayokong isipin na alam nila pero wala po silang ginawa. No? Anyway, balik po tayo dito po sa pakikinig kay General Torre. Factors na at ang environment, operational scan, environmental scan, basically. So, study the target, ano ang mga capability niya, saan siya pwede magtago, ano ang mga pwede niyang ipakitang mga protection measures. At doon mo nagsimula sa operational planning mo. Sa mga pugante na nagtatago ngayon, kamukha ni Senator Bato de la Rosa, Atong Ang, Gerald Bantag, Yan. would you see them nagtatago? Pero ito mga tol, in fairness naman sa ating otoridad, ang katotohanan kasi, hindi naman masusukat talaga sa maagarang pagkakaaresto, ang leadership ng isang tao na namumuno sa isang organisasyon katulad po ng PNP ngayon at saka ng NBI. Marami naman kasing mga nahuhuling mga akusado na nagtatago sa batas. Sa nakalipas na mga panahon, ang tagal nang nagtago, tapos nahuli eventually. Kaso lang syempre, hindi maiwasan yung ganitong mga kritisismo o pagpuna dahil wala talaga tayong maramdaman so far Yung mga naaresto, kusa naman po yung ibinigay ang kanilang mga sarili. Either pumunta sa krame o kaya isinurrender po nila yung sarili nila nang sila po yung nakita na mismo sa kanilang mga lugar na pinagtaguan o sa kanilang pinaglagian. O si Apollo Kibuloy na aresto sa loob ng premises ng Kingdom of Jesus Christ. Si Rodrigo Duterte ay nang ito'y bumalik sa Pilipinas. Meron pang mga hindi kilalang personalidad na pagkalipas po ng maraming taon sa lamang na aresto. In short mga tol, ang gusto kong ipaalam sa inyo, itong mga nangyayari ngayon na pagtatago patuloy nitong sina Gerald Bantag in particular, common po ito, I should say, pangkaraniwan po ito. Hindi po ito ibig sabihin na porket kilala sila, porket sila po nasa dating law enforcement sector, PNPA graduate, nakakapagtago na po sila. Hindi po ganon. Common po ito. Meron nga po dyan, mga pangkaraniwan lang na individual, nakakapagtago po ng mahigit 10 taon Kamakailan may nahuli po ang ating PNP na nagtago yung tao ng mahigit 15 years. Pero sana, yun po ang panalangin natin. Huwag naman sanang matulad sa mga ganong sitwasyon. Lalong-lalo na, yung mga kinakaharap po nilang krimen ay napaka-sensational na pag-uusapan po talaga ng publiko. At dahil nga po na pag-uusapan ng publiko, kapag hindi po naaresto agad ang mga yan, ang
ang backfire ay bumabalik po, no? Ang kritisismo ay napupunta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating gobyerno in general. No, kaya we are hoping na sa kabila po ng mga ganyang sitwasyon, ang ating mga law enforcement authorities, PNP, NBI at iba pa, i-double ang effort po ninyo para soon as possible time mahuli sana itong mga pugante. Sa Metro Manila, or is it unsafe for them to hide within the metropolis? Well, Kasi hindi naman sila magtatago sa Estero. depende sa support system nila, no? Kung titingnan mo si Gerald Bantag, he will be safe in his native land. He is from the uplands, highlands in Cordillera. So I think he'll be safer there. Culturally siguro ang gagamitin niya dyan na advantage para sa kanya. The same with Senator Bato. I think he will be safer somewhere else aside from not in Metro Manila. Kasi ang support group niya is wala dito sa Metro Manila. So atong ang also baka hindi siya safe sa Pilipinas. So he could be anywhere in the world. Depende. Wala akong idea kung nasaan sila ngayon. Pero kung akong tuningin yan, diyan ako magsisimula sa pag-assess sa kanila. Saan ang kanilang pinaka-strongest mga bailiwick nila na pwedeng na meron silang support group. The former President Makikita nyo talaga yung diskarte, no? Na napakaganda nitong si General Torre. Kumbaga, kaya niya marahil nagawa yung mga bagay-bagay sa nakalipas na panahon, kaugnay ng kanyang mga tungkulin na tinupad, ay dahil po sa kanyang kahusayan. Sana, no? Hanggang sana kasi lang talaga eh. Hindi ko talaga maiwasan, pasensya na kayo kung binobrought out ko muli yung pagkakataon ng May 11. Kung na-anticipate lamang sana na si Bato de la Rosa ay walang intensyong sumuko, which is napaka-publicly available naman po ng kanyang mga pronouncement tungkol doon, dapat yun na kagad ang intensyon. No? Kung sinasabi lagi ni Bato de la Rosa na hindi siya susuko, the moment na ikaw ay mag-implement ng warrant of arrest dyan, pag nagkaroon ng pagkakataon, ibig sabihin, hindi yan susuko. Mag-ready ka, no, ng sapat na tao. Hindi lamang babae. Ang naging problema kasi dyan, ayon sa pagpapaliwanag nitong si NBI Director Melvin Matibag, nagkaroon sila ng pagkukulang. Kasi inakala nila na gentleman enough itong si Bato de la Rosa at bilang dating Chief PNP susunod sa batas. Higit sa lahat, yung mag-aaresto sa kanya babae kaya hindi niya gagamitan po ito ng puwersa. Pero hindi po ganoon ang nangyari. No? Nung inaaresto na siya ng dalawang babae na NBI agents, yun ay kanyang tinabig agad at nagtatakbo na. Sana arestado na itong si Bato de la Rosa. Ang pinaka hindi kasi magandang naidulot ng paglabas ni Bato de la Rosa, mga tol, yung kaguluhan sa Senado. Biruin ninyo, kung si Bato de la Rosa na aresto, hindi nagkaroon ng leadership change sa Senado. Hindi nagkaroon ng putukan. Hindi nagkaroon ng iyakan. Hindi nagkaroon ng mga sesyon na hindi nagtrabaho ang mga senador. Partikular yung Cayetano Black. O, ganun yung mga sana na prevent kung naaresto lamang itong si Bato de la Rosa. Rodrigo Duterte, what was your strategy para ma-implement ang ICC warrant of arrest? We just want to get into your strategic mind, General Torre. Ano ba yung... Essentially, si former President Duterte, alam na natin na sa Hong Kong uuwi at dito mangyayari ang aresto sa kanya. So, the things that I can control there, kung saan siya lalanding. Yan, may influensyahan eh. So, ito naman yung advantage, no? Kasi ang pinapaliwanag dito ni General Torre, fairness sa PNP at NBI ngayon, iba yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Kay Rodrigo Duterte, alam mo kung ano yung mangyayari. No, isa yan sa pagkakamali ni Rodrigo Duterte ang umalis ng bansa. Kasi kung hindi umalis ng bansa si Rodrigo Duterte, hindi siya babalik ng bansa. Pagbalik ng bansa, alam kung saan siya pang-aaring pumasok. Dito nga sa pinapaliwanag ni General Torre para i-discourage itong company ni Rodrigo Duterte
naglagay siya ng napakaraming mga tauhan sa Davao International Airport. Kasi pag doon lumapag si Rodrigo Duterte, medyo malaking gulo talaga yon. O dahil nga po, inanticipate agad yon ni General Torre na baring na-discourage itong grupo ni na Rodrigo Duterte kasi sa Intel mga tol, ang dami daw pong binilang ticket nito. No? Iba-iba ang point of entry sa Pilipinas. Pero pinili ni Rodrigo Duterte pumasok sa NAIA. At mukhang yun ang pagkakamali ni Rodrigo Duterte dahil naaresto siya doon. Bigyan natin ng maraming tao sa Davao para talagang ma-discourage siya doon at para dito siya sa Manila because maybe we want to make him at least have the perception that he has better chances here in Manila. Then, nang alam na natin na sa Manila siya mag-landing, na control natin ang situations in such a way na dito siya sa bay na to, ang aeroplano niya dito sa bay mapupunta. Kasi yung bay na yon, Bay 116, paglabas mo kasi doon sa tube, diretso sa elevator. Pagbaba mo ng elevator, pwede na mag-posisyon ng mga minibuses doon. Kasi kung doon pa sa ibang mga bay, maglalakad pa. And marami pang drama na posible mangyari dahil dadaan sa terminal, dadaan sa mga tao. So, kaysa sa nangyari, paglabas niya, walang ibang nakakita, walang masyadong crowd except for yung mga kasama niya sa plane. So pagbaba niya, punta ng bus, nadala ko siya sa 250th Air Force Wing sa loob ng Villamor. Ano yung feeling ninyo, General Torre, nung nangyari ito? Yung nahuli, naaresto, at napadala sa International Criminal Court sa The Hague, si former President Rodrigo Duterte. What was your personal feeling nung sa pangyayaring ito? Hindi mo ako magkipagplastikan dyan. At least, ang masasabi ko dyan, una, at least fulfill again my duty. Ito, mabigat na duty, nagawa natin. And, well, trabaho ulit. Marami pang ibang huli na. Medyo time si IDG ako. Marami pang ibang huli at marami pang papanagutin. So, Because it truly raised your profile, no? Si Pastor Kibuloy, nung hinuli mo, ano yung pag-iisip nyo at that time? Oh, this is a big fish na nahuli ko? Si Pastor Kibuloy naman, ordinary criminal naman yun. Napakayaman lang at napakalaki na support group. At ang mga nagpuprotect sa kanya ay napakarami, both geographically, both yung physical security niya, yung kanyang mga human barriers niya, yung mga tauhan niya. Pero essentially, he's just a plain criminal na it's just a matter of employing the right force, the right strategy para madala siya sa korte. Marami nainggit sa inyo after these two milestone developments. Marami bang nainggit? Well, alam mo Rick, yung pagpasok ko naman kay... Tayo nasasagot kasi pag sinagot yan ni General Torre, hindi maganda, di ba? Pero tayo nasasagot. Sa observation ko, marami. No? Kasi hindi naman matatanggal si General Torre bilang Chief PNP kung walang nainggit sa kanya Di ba? Saka alam ninyo mga tol, sa kauna-unahang pagkakataon tumala sa kasaysayan itong si General Torre. Hindi lamang sa pagkakaaresto kay Apollo Kibuloy, kay Rodrigo Duterte, kung hindi ang kauna-unahang produkto ng Philippine National Police na naging Chief PNP. Parang yun kasi yung nagiging problema dito no? Sa mga nakalipas na panahon, hindi katanggap-tanggap na pamunuan ng iba ang PNP maliban sa mga graduate ng PMA. Pero nasilat sila nitong si General Torre. O anong nangyari? No? Ako sumasagot kasi hindi maganda para kay General Torre. Hindi niya naman sinagot direkta yung tanong Pero kung sasagutin niya, malamang hindi magiging maganda para sa kanya dahil ano yun parang self-serving ang mangyayari. Kaya tayo na po yung sasagot. Uulitin po natin, sa tanong na yan, nang nag-i-interview sa kanya na si Mr. Hison, naniniwala ako na maraming nainggit kay General Torre at na-threatened sa kanyang kasikatan. Lalo na yung ibang mga politiko. Biruin ninyo, nung time na yon, grabe talaga ang public perception kay General Torre, yung acceptance, napakataas.
to the extent na ang dami-dami ng nananawagan na siya'y kumandidato sa pagkapangulo. Dahil sikat na sikat talaga siya. No? Kaya nauwi tuloy ito sa pagkakatanggal niya sa Philippine National Police bilang chief. Pero nagpapasalamat pa rin tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat si General Torre ay kanya pong pinagkatiwalaan at sa isang pwesto na napakahirap din. Yan po ang pagiging General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Ang General Manager po kasi sa kumpanya, kumbaga ito po yung CEO, yung Chief Executive Officer. Ibig sabihin, ikaw talaga yung nagpapalakad, no? Namamahala, nag-ooperate doon sa mga mandato na dapat gawin ng inyong ahensya. At yon ay MMDA. Salamat kay Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na pagtitiwala kay General Torre at tayo naman, tayo po ay nananawagan muli kay General Torre na sa darating na 2028, kung yung mga lihim na nainggit sa inyo ay hindi mananalo bilang senador, kayo, General Torre, naniniwala kami na mananalo po kayo bilang senador. O hanggang dito na lamang muna. Paki-comment ninyo ang inyong mga saloobin tungkol sa topic na ito, mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.